May isang pangalan na palaging binabanggit tuwing pinag-uusapan ng pamilya Pacquiao, pero hindi siya kasama sa mga larawan sa magazine covers. Hindi siya nakikita sa mga family vacation posts ni Jinky. Hindi siya umuupo sa ringside kasama ng mga kapatid niya tuwing lumalaban si Manny. Ang tanong bakit? Sino ba talaga si Eman Bacosa Pacquiao? At ano ang tunay niyang kwento na kahit ang pinaka-loyal na fans ng pambansang kamao ay hindi lubos na nakakaintindi? Ang sagot ay mas komplikado kaysa sa iniisip ninyo. Mas masakit, mas totoo. At ngayong araw na ito, ilalantad natin ang bawat detalye ng buhay ng anak na lumaki sa labas ng spotlight, ang kapatid na nag-iisa sa dilim habang ang iba ay nasa liwanag. Bago tayo magpatuloy, mayroon akong tanong para sa inyo. Saan ka mang sulok ng Pilipinas nanonood ngayon? Gusto kong malaman kung nasaan kayo. Ilagay sa comments kung taga saan ka dahil ang kwentong ito ay para sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa pamilya, sa pagmamahal at sa katotohanan. Mula Luzon hanggang Mindanao, tayong lahat ay konektado sa pamilya Pacquiao dahil sila ay simbolo ng pag-asa ng bawat Pilipino. Pero ngayon, tuklasin natin ang bahaging hindi nila ipinapakita. Magsimula tayo sa simula sa panahon bago pa maging kilala si Manny Pacquiao sa buong mundo. Noong dekada 90, si Manny ay isang batang boksingero pa lamang na nagsusumikap sa General Santos City. Walang pera, walang pangalan, walang garantiya ng kinabukasan. Sa panahong iyon, nagkaroon siya ng relasyon na nagbunga ng isang anak. Hindi ito si Jimwell, hindi ito si Michael. Ito ay si Eman Bacosa Pacquiao, ang anak na ipinanganak bago pa sumikat ang kanyang ama sa buong mundo. Isipin ninyo ang sitwasyon. Ikaw ay isang bata, 5 taong gulang, 10, 15. Nakikita mo sa telebisyon ang iyong ama na binabandera ng buong bansa. Nakikita mo ang kanyang mukha sa billboards, sa magazines, sa balita. Pero ikaw ay nasa bahay ng iyong ina, malayo sa mga ilaw ng kamera, malayo sa mga bisita at interview. Hindi ka umuupo sa mga front row seats ng MGM Grand. Hindi ka kasama sa mga celebration dinner pagkatapos ng panalo. Hindi ka hawak ng kamay ni Jinky tuwing papalit si Manny sa ring. Ganon ang naging realidad ni Eman. Lumaki siya sa panahon kung saan ang buong mundo ay umiibig kay Manny Pacquiao, pero siya mismo ay hindi maramdaman ang malapit na yakap ng ama. Ang sakit ba? Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ni Eman ay hindi simpleng biographical detail. Ito ay isang reflection ng complicated reality ng pamilya, ng pagmamahal na hindi perpekto, ng mga desisyon na may consequence. At ang consequence na ito ay buong buhay ni Eman ang bumabayad. Habang lumalaki si Eman sa labas ng pangunahing tahanan ng mga Pacquiao, may ibang mga bata na lumalaki sa loob. Si Jimwell, ang panganay na anak ni Manny at Jinky, ay ipinanganak noong 1999. Mula pagkabata pa lamang, alam na ni Jimwell kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Pacquiao. Nakita niya ang kanyang ama na nag-training araw-araw. Narinig niya ang sigawan ng crowd tuwing lumalaban si Manny. Naramdaman niya ang init ng spotlight mula bata pa lamang. Para kay Jimwell, ang pagiging Pacquiao ay hindi lamang pangalan. Ito ay identity, legacy, responsibilidad. Pero para kay Eman, ang Pacquiao ay isang pangalan na nakalagay sa kanyang birth certificate, pero hindi niya naramdaman sa puso. 2 batang lalaki, parehong may dugo ni Manny, pero ang buhay nila ay magkaibang magkaiba. Ngayon, tanungin ko kayo, sino sa dalawa ang mas malaki ang pressure? Si Jimwell na kailangang maging perpekto dahil lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, o si Eman na kailangang patunayan na karapat-dapat siyang tawagin na Pacquiao kahit na hindi siya lumaki sa loob ng mansyon? Nang magdesisyon si Eman na sundin ang yapak ng kanyang ama sa boxing, hindi ito simpleng career choice. Ito ay isang statement. Ito ay pagtatanong. Ito ay pagsisigaw.
Sa bawat suntok na ibinibigay niya sa ring, parang sinasabi niya, "Anak din ako ni Manny Pacquiao." Sa bawat laban na pinasok niya, parang sinusubukan niyang patunayan na hindi siya aksidente ng kasaysayan, na hindi siya footnote sa success story ng pamilya. Siya ay bahagi rin, siya ay Pacquiao rin. Pero ang mundo ng boxing ay walang awa. Ang media ay mas walang awa pa. Simula nang makilala ng publiko si Eman, ang unang tanong ay hindi tungkol sa kanyang skills o dedication. Ang unang tanong ay ito, mas magaling ba siya kaysa kay Jimwell? Dito nagsimula ang comparison na hindi na huminto. Palagi silang inihahambing, palagi silang inilalagay sa magkabilang sulok ng imahinasyon ng tao. Dalawang kapatid, dalawang boksingero, isang apelyido. Sino ang tunay na tagapagmana ng legacy ni Manny? Ang ironic part? Si Eman at si Jimwell ay hindi naman close. Hindi sila lumaki na naglalaro ng basketball sa backyard. Hindi sila nag-share ng kwarto o ng lihim. Ang kanilang connection ay biological pero hindi emotional. Kaya naman ang comparison na ito ay doble ang sakit. Hindi lang sila inihahambing bilang athletes, inihahambing din sila bilang mga anak na may karapatan sa pangalan ng kanilang ama. At ang totoo, pareho silang nasasaktan sa pressure na ito. Pareho silang may tanong na hindi nila masagot. Pareho silang may takot na baka hindi sila sapat. Pero ang mundo ay hindi nakakaintindi nito. Ang mundo ay gusto lang ng drama, ng away, ng headline. Kaya ano ang tunay na nararamdaman ni Eman tuwing nakikita niya ang kanyang mga kapatid? Hindi lahat ng kapatid ni Eman ay boksingero. Si Michael Pacquiao, halimbawa, ay tumuon sa musika. Hindi siya interesado sa boxing. Hindi siya gustong sundin ang yapak ng kanyang ama sa ring. At sa kadahilanang ito, ang relationship niya kay Eman ay walang tension, walang comparison, walang competition, neutral territory. Si Michael ay tahimik, low-key, at hindi masyadong exposed sa media circus. Dahil dito mas madali para kay Eman na makipag-connect sa kanya compared sa ibang siblings. Walang judgment, walang expectation, walang sino ang better na anak narrative. Pero may limit pa rin. Kahit walang competition, hindi pa rin sila naging tunay na malapit. Hindi sila nagbonding gaya ng mga normal na magkakapatid. Hindi sila nag-share ng deep conversations tungkol sa pangarap, takot, o frustration. Ang connection nila ay surface level, magalang pero distante. At ito ay hindi dahil may galit o sama ng loob, simpleng hindi lang sila nag-grow up together. Ang pagiging magkapatid ay hindi automatic na pagiging close. Ang dugo ay dugo, pero ang connection ay kailangan ng oras, ng shared experience, ng presence. At ito ang hindi nabigay sa kanila ng circumstances. Ngunit may potential ba? Maaari kayang si Michael ang maging bridge between Eman and the rest of the family? Maaari kayang sa hinaharap, ang musika ni Michael at ang boxing ni Eman ay magtagpo sa isang punto kung saan pareho nilang naiintindihan ang pressure ng pangalang Pacquiao? Ito ang tanong na walang sagot pa, pero ang possibility ay nandyan, naghihintay lang. At habang hinihintay natin ang possibility na yon, may dalawang babae sa pamilya na mas mysterious pa ang kanilang connection kay Eman. Si Mary at Queenie Pacquiao, ang mga anak na babae ni Manny at Jinky, ay protected ng kanilang ina. Si Jinky ay napaka-protective sa kanyang mga anak, lalo na sa mga babae. Hindi sila pala exposed sa media. Hindi sila pala post ng controversial na bagay. Hindi sila pinapayagang lumagpas sa boundaries na itinakda ni Jinky. Dahil dito ang interaction ni Mary at Queenie kay Eman ay halos invisible sa public eye. Walang Instagram post, walang family photo na magkasama sila. Walang interview kung saan binanggit nila ang isa't isa. Parang mga stranger na may parehong apelyido. Pero ano kaya ang tunay na nararamdaman nila? Curious ba sina Mary at Queenie kay Eman? May part ba sa kanila na gustong kilalanin ang kanilang kuya? O may awkwardness na hindi nila alam paano i-address?
At sa kabilang banda, ano ang nararamdaman ni Eman tungkol sa kanila? May longing ba siyang makasama ang mga kapatid na babae? May curiosity ba siya kung paano sila lumaki? Ano ang kanilang buhay? Ano ang kanilang pangarap? O mayroon bang acceptance na lang na hindi talaga sila magiging close? Ang totoo ay hindi natin alam. At ang hindi pagkakaalam na ito ay bahagi ng tragedy. May mga relasyon sa buhay na hindi nabubuo, hindi dahil sa galit o dahil sa sama ng loob, kundi dahil lang sa circumstances, dahil sa geography, dahil sa timing, dahil sa mga desisyon ng nakakatanda na nakaapekto sa mga bata. At ang mga batang ito ay ngayon ay malalaki na, nagdadala ng mga tanong na walang kasagutan. Pero mayroon pang isang relasyon na mas komplikado kaysa sa lahat. Ano ba talaga ang relasyon ni Eman sa kanyang ama? Ito ang tanong na lahat ay gustong malaman. Ito ang core ng buong kwento. Si Manny Pacquiao ay kilala bilang isang matulungin na tao. Kilala siya bilang generous, mabait at mapagbigay. Pero ang pagiging mabuting tao sa publiko ay hindi automatic na pagiging perfect father sa pribado. Ang reality ay ito. Si Manny ay nag-recognize kay Eman. Hindi niya itinanggi ang kanyang anak. Sinusuportahan niya ang boxing career ni Eman. Nagbibigay siya ng tulong at guidance. Pero ang tanong ay ito, sapat ba iyon? Sapat ba ang financial support kung ang emotional presence ay kulang? Sapat ba ang paminsan-minsang advice kung ang consistent father figure ay wala? Para kay Eman, ang nakikita niya ay isang ama na nasa magazine covers, nasa television interviews, nasa congressional hearings, nasa celebrity events. Pero ang ama na nasa breakfast table, ang ama na tumutulong sa homework, ang ama na sumasama sa school events, ang ama na simpleng nandyan lang, wala. Ito ang ama na hindi niya nakilala noong bata pa siya. At ngayong matanda na siya, paano mo ba marireclaim ang nawalang panahon? Paano ka ba magiging malapit sa taong hindi mo kasama habang lumalaki? Paano mo ba tatanggapin ang suporta niya nang hindi mo nararamdaman na charity case ka lang? Ito ang emotional complexity na hindi maiintindihan ng mga taong nakatingin lang sa labas. Ang mga tao ay makakakita ng picture ni Manny at Eman at magsasabi, "Oh, ayos naman sila eh." Pero ang hindi nila nakikita ay ang awkwardness sa likod ng smile. Ang forced conversation, ang silence na hindi comfortable, ang effort na kailangan para lang magkaroon ng connection. At sa kabilang banda, ano ang nararamdaman ni Manny? May guilt ba siya? May regret ba siya? O may acceptance na lang na hindi perpekto ang lahat ng aspects ng buhay niya? Hindi natin alam. Pero ang alam natin ay ito. Ang relasyon na ito ay hindi fairy tale. Ito ay work in progress. Ito ay compromise. Ito ay reality. At ang reality na ito ay may ripple effect sa buong pamilya. Dahil kapag may unresolved tension between father and son, nararamdaman yon ng lahat. Nararamdaman yon ni Jinky. Nararamdaman yon ng mga kapatid. Nararamdaman yon ng extended family. At ang tanong ngayon ay ito, maaari ba itong ma-resolve? Isipin ang sitwasyon ni Eman sa psychological level. Ikaw ay may pangalan na kilala ng buong mundo. Ang apelido mo ay synonymous sa greatness, sa perseverance, sa Pinoy pride. Pero ikaw mismo ay hindi nakaramdam ng full inclusion sa legacy na iyon. Ito ay identity crisis sa highest level. Sino ka ba talaga? Ikaw ba ay Eman Bacosa, ang anak ng isang unknown mother na nanggaling sa humble background? O ikaw ba ay Eman Pacquiao, ang anak ng pambansang kamao na may blood ng kampiyon? Ang dalawang identity na ito ay hindi magka-align. At sa bawat araw ng kanyang buhay, kailangan niyang i-reconcile ang dalawang ito. Sa ring, siya ay Pacquiao. Sinusuportahan siya ng mga fans dahil sa apelyido niya. Pero sa labas ng ring, sa tahimik na gabi, siya ay Eman, ang batang lumaki ng mag-isa, na naghahanap pa rin ng validation. Ang validation na iyon ay hindi material. Hindi ito pera.
Hindi ito car o bahay. Ang validation na hinahanap niya ay simple. Anak kita, proud ako sa'yo, you belong. Tatlong simpleng sentence na maaaring magbago ng lahat. Pero ang mga sentence na iyon ay hindi basta-basta nasasabi. Hindi ito line sa script na pwedeng i-deliver on cue. Ito ay kailangan ng genuine feeling, ng genuine relationship, ng years of presence, at ito ang kulang. Kaya ang tanong para kay Eman ay hindi lang, will I be a good boxer? Ang tunay na tanong ay, will I ever truly belong? At ang sagot sa tanong na iyan ay hindi nakasalalay sa kanya. Nakasalalay ito sa mga tao sa paligid niya, sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, sa buong pamilya Pacquiao, at dito nagiging mas complicated ang lahat. Ang media ay nagpapainit ng sitwasyon. Ang Filipino media ay mahilig sa drama, sa chismis, sa speculation. At ang kwento ni Eman ay perpektong materyales para dito. Simula nang mag-viral ang kanyang pangalan, ang headlines ay palaging may angle na kontrobersyal. Anak sa labas ni Manny, boxing champion din. Jimwell versus Eman, sino ang mas magaling? Bakit hindi kasama si Eman sa family photos? Ang mga headline na ito ay hindi tumutulong. Ang mga ito ay nagdadagdag lang ng pressure, nagdadagdag ng comparison, nagdadagdag ng pain. Pero ang media ay hindi tigil, dahil ang media ay business. Ang mas malaking drama, mas maraming clicks, mas maraming views, mas maraming pera. At ang victim ng business model na ito ay ang tunay na tao sa likod ng headlines. Si Eman ay hindi character sa teleserye. Siya ay tunay na tao na may tunay na feelings. Pero ang media ay tinatrato siya parang plotline, parang conflict na kailangan ng resolution sa season finale. At ang worst part, may mga tao na naniniwalang ang media narrative. May mga tao na nag-assume na may rivalry talaga between Eman and Jimwell. May mga tao na nag-assume na si Eman ay bitter o galit. May mga tao na nag-assume na ang pamilya Pacquiao ay divided. Ang assumptions na ito ay hindi basyado sa facts. Basyado lang ito sa chismis, sa blind items, sa social media posts na out of context. Pero kapag maraming tao ang naniniwala, nagiging reality na rin ang perception. At ito ang danger, dahil ang perception ay nakakaapekto sa actual relationships. Kapag lagi kang tinatanong ng mga tao kung galit ka sa kapatid mo, eventually magsisimula ka ng mag-question din. Kapag lagi kang kinokompara, eventually magsisimula ka ng mag-compare din. Ang external pressure ay nagiging internal struggle. At ito ang nangyayari kay Eman. Pero ano ang tunay niyang nararamdaman tungkol dito? Sa lahat ng interviews ni Eman, ang tone niya ay consistent, respectful, humble, walang bitterness, walang drama. Sinasabi niya na grateful siya sa suporta ng kanyang ama. Sinasabi niya na respeto niya ang kanyang mga kapatid. Sinasabi niya na ang focus niya ay ang sarili niyang career, hindi ang comparison. Pero ang tanong ay ito, totoo ba iyon? O ito ba ay PR response, defensive mechanism, way para protektahan ang sarili? Dahil sa totoo lang, imposible na walang pain, imposible na walang frustration, imposible na walang mga gabi na nag-question siya kung bakit ganito ang situation niya. Pero kung totoo na nag-move forward na siya, kung totoo na wala ng bitterness, ito ay testament sa character niya. Ito ay proof na hindi siya victim ng circumstances. Ito ay proof na fighter siya hindi lang sa ring, pero sa buhay. At ito ang narrative na dapat i-highlight, hindi ang drama, hindi ang conflict, kundi ang resilience, ang strength, ang ability na mag-move forward kahit na mahirap ang situation. Dahil sa huli ng araw, ang kwento ni Eman ay hindi tragedy. Ito ay story ng survival, ng pag-asa, ng determinasyon na kahit ano pang mangyari hindi ka susuko. At ito ang lesson na dapat nating kunin mula sa kanyang buhay.
Pero may isang final question na kailangan nating tanungin. Ano ang future nila? Ano ang mangyayari pagkatapos ng boxing, pagkatapos ng spotlight, pagkatapos ng everything? Magiging family ba sila truly? O magiging footnote lang si Eman sa Pacquiao legacy? Ang sagot sa tanong na iyan ay wala pang nakakaalam. Ang future ay uncertain. Ang relationships ay fluid. Ang tao ay nagbabago. Maaaring sa mga darating na taon mag-grow closer sila. Maaaring magkaroon ng turning point, ng family reunion na tunay, ng healing. Maaaring makita natin ang picture na kasama si Eman sa family gatherings, hindi sa gilid, kundi sa gitna. Maaaring marinig natin ang kwento kung paano sila nagbonding, kung paano nila na-resolve ang past, kung paano sila naging tunay na pamilya. O maaaring hindi. Maaaring manatili ang distansya. Maaaring ang relasyon nila ay manatiling cordial pero distant. Maaaring ang pangalang Pacquiao ay manatiling shared name pero hindi shared identity. Walang guarantee, walang script na dapat sundin. Ang buhay ay hindi movie na may happy ending guaranteed. Ang buhay ay real, messy, complicated. At ang pamilya Pacquiao ay hindi exception sa reality na ito. Pero alam ninyo kung ano ang maganda. Ang conversation na ito ay nagsisimula. Ang mga tanong na ito ay tinatanong na. Ang awareness tungkol kay Eman ay lumalaki na. At awareness ang unang step towards understanding. Understanding ang unang step towards compassion. At compassion ang foundation ng tunay na family. Kaya ang question para sa inyo mga kababayan, ano ang inyong thoughts? Naiintindihan ba ninyo ang sitwasyon ni Eman? Nakikita ba ninyo ang complexity ng kanyang buhay? At higit sa lahat, ano ang gusto ninyong makita sa future? Gusto ba ninyong makita ang healing? Gusto ba ninyong makita ang reunion? O okay na sa inyo ang current state ng kanilang relasyon? Ilagay sa comments ang inyong opinion. At remember, walang right or wrong answer dito. Ang importante ay nag-uusap tayo, nag-iisip tayo, at nag-understand tayo ng complexity ng buhay. Dahil sa huli ng araw, lahat tayo ay may pamilya. Lahat tayo ay may complicated relationships. At lahat tayo ay naghahanap ng connection, ng understanding, ng pagmamahal. Si Eman Bacosa Pacquiao ay hindi special case. Siya ay reflection ng maraming Pilipino na naghahanap ng identity, ng belonging, ng lugar sa mundo. At ang kwento niya ay reminder na kahit gaano pa kagulo ang buhay, may pag-asa pa rin, may possibility pa rin, may future pa rin. Kaya habang naghihintay tayo kung ano ang susunod sa kanyang buhay, sa kanyang career, sa kanyang relasyon sa pamilya, tandaan natin ito. Ang bawat tao ay may sariling laban. Ang bawat tao ay may sariling pain, at ang bawat tao ay deserving ng compassion, ng understanding, at ng pagkakataon na maging happy. Yan ang wish natin para kay Eman. Yan ang wish natin para sa buong pamilya Pacquiao. At yan din ang wish natin para sa sarili natin. Kaya ano sa tingin ninyo? Posible ba ang happy ending dito? O ito ba ay buhay lang talaga, walang guarantee? At ang importante ay patuloy lang tayong lumalaban.